paggalang sa salita ng Panginoon. Sabi po dito sa Magandang Balita, Biblia, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Verse 6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, tayo po ay makakaupo na. Ngayong hapon po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at may pinamagatang The Joy of Loving the Church. So akin pong itong sinundan with the adverb joy. Ano po? Kasi sa tema po netong ating binasa, kung ating mamasdan ay paulit-ulit na binanggit ni Apostle Paul yung salitang joy o rejoicing, o yung pagkakaroon ng kagalakan. At unang-una, ito po ay nagkaroon ng kagalakan ng Panginoon sa iglesia ng Philippians, the church in Philippi, at yung kanyang community of believers doon na napasimulan sa gawain ng Panginoon. At katulad nung ating pinag-aralan last week, kung inyo pong tanda pa yung ating pinag-aralan last week, is how can we as a church express the love for the church, express love for the church. Ating pong pinag-aralan na yun at ating unang punto po with Pastor Billy is always pronounce God's grace and peace from Colossians chapter 1 verse 2. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. And as an application for us, if we truly love for the church, if we truly love the church, it should strengthen the church. Let us strengthen the church through gracious words. Tama nga naman po, if we truly love the church, dapat makita po sa atin yung gracious words. Yung mapagpalang bunganga. Ibig sabihin, mapagpalang mga pananalita sa bawat isa sa atin. At isa sa mga natandaan ko po doon yung sinabi ni Pastor na kapag magsasalita po tayo ng dapat, it should reflect in ourselves. Kung nagsasalita po tayo ng dapat unang-unang mag-reflect tayo kung ginagawa po ba natin yung mga bagay na yon. So, it is a question for us. And madalas po, bilang mga Kristiyano, bilang iglesia ng Panginoon, marami tayong dapat sa mga sinasabi sa ating mga kapatid, at sa iglesia. Pero tayo po ay tinuruan ng Panginoon na magkaroon po tayo ng gracious words, mga magagandang pananalita sa ating mga kapatid. And secondly is to let us as a church safeguard the church through peaceful relationships. Magkaroon po tayo ng peaceful relationships sa bawat isa sa atin bilang isang iglesia. At napakaganda po ng ating inaral nung nakaraang linggo. At yun po ay tatapusin ni Pastor, I think, the book of Colossians. And ngayon po ay akin pong itong pasisimulan sa book of Philippians chapter 1 verse 3 to 6. Loobin ng Panginoon, matapos po natin itong topic na ito. So, how can we joyfully express the love for the church? Yun po yung tanong natin ngayong gabi. Bilang iglesia ng Panginoon, how can we joyfully express love for the church? Kung inyo pong tatanungin yung mga kapatid, paano po ba tayo magkakaroon ng kagalakan na i-express yung pagmamahal natin sa ating mga kapatid sa iglesia? Tingnan nyo nga po yung inyong mga katabi. Kung galak na galak po ba kapag kayo ay nakakasama? Yes, isa pong amen po doon. Amen. So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng kagalakan sa ating mga kapatid regardless ng kanyang dala-dala pagpunta po dito sa simbahan. So, bilang iglesia, I propose this mga kapatid, that we can joyfully express love for the church. Ibig sabihin, meron tayong labis na kagalakan sa Panginoon na mahalin natin ang ating mga kapatid sa iglesia. So, our question is, how can we, as a church, that we can express with joy, love for the church? First is, ang unang punto po natin mga kapatid ay by thanking God for the church. Ang magpasalamat sa Panginoon kapag naaalala natin ang iglesia ng ating Diyos. Sinasabi po sa verse na ating binasa, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing
Naaalala ko kayo. Kung titingnan po natin sa English Standard Version, I thank God, I thank my God in all my remembrance of you. Sa ibang salin ng translation, sinasabi po dito, I thank my God every every way, every time I mention you or remember you in my prayers. At kung titingnan po natin mga kapatid, isang katotohanan po dito that we can joyfully express our love for the church is first, nagsisimula po sa Panginoon by thanking God kapag naalala natin yung ating mga kapatid. Why? Ano pong ibig sabihin sa atin ito? Sinasabi po ni Apostle Paul dito sa mga talatang ito, Paul expressed joy in his imprisonment kasi ito po ay isang prison letter or prison epistle. Ibig sabihin, liham ni Apostle Pablo nung siya po ay nagsulat sa church ng Philippi. Siya po ay nasa kulungan. Ano po? And makikita natin that Paul, kahit na anong kalagayan niya doon sa kulungan, he expressed joy. He was joyfully writing in this letter when he prayed and remembered the church in Philippi. At kung titingnan natin